Tayo ay magsimula kung saan nag-umpisa ang lahat. Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Mula sa isang madilim na kanlungan, binuksan ng Panginoon ang liwanag na siyang naging hudyat upang buuin ang pinakamalaking teatro ng sangkatauhan, ang sandaigdigan. At nilikha ang malapad na langit na sadyang hindi maabot ng ating paningin. Idagdag mo pa ang dalisay at malinis na tubig na siya namang kaparehon ng walang kasing gandang mga buhangin ng lupa. Doon nagsumibol ang mayayabong at malulusog na halaman. Umilaw sa kalangitan ng araw sa umaga, buwan at bituin naman sa gabi. Maririnig mo na rin ang nagsasayahang huni ng ibon at maaamong hiyaw ng mga hayop. Pagkatapos nito ay siya namang pagpasok ng pinakaimportanteng elemento sa kwento. Tayo, ang mga tao. Gamit ang intelektual na talinong iginawad sa atin ng ating may kapal, ang ating lahi ang mas lumamang pa sa ibang nilikha. Tayo ang naghari sa tubig at lupa. Sa simple at payak nating pamumuhay, tayo ay nanatiling buhay. Subalit kasabay ng pagbabagong hinihingi ng panahon, ang pagtangay sa atin ng modernisasyon. At dahil sa ating mas malaking gampanin sa lipunan, naiwan sa kawalan ang ating daigdig. Tayo ay nagsupling at dumami ng dumami sa kadahilan ng nag-ugat ang pagkagahaman, inggit at pagkasilaw sa salapi. Hindi nakaligtas si inang kalikasan sa mapait na hagupit ng ating mga kamay. Sinatulan natin ang ating sariling batas, ang kagubatan. Walang habas nating pinagpuputol ang mga puno. Ang kagubatan ay ating dinusta-dusta. Iniwang kalbo sa kabila ng biyayang ibinigay nito. Natikman din ng dagat ang ating bagsik. Hindi na tayo naawa sa mga nagmamakaawang isdang kinuna natin ng tirahan. Sinira natin ang dagat at pinarumi ng ating basura. Maging ang hangin di nakaligtas sa ating mapaniil na batas. Ito ang naging sanhi ng pabago-bagong panahon. Ngayon, tapos na tayong tumaya. Panahon na upang maningil ang kalikasan. Mga kababayan, lasapin nyo ang ganti ni Inang Kalikasan. Hindi natin siya kaya. Darating ang panahong wala tayong magagawa kung hindi manatili sa isang tabi at hintayin ang unti-unting paggunaw ng mundo. Habang hindi pa dumarating ang sandaling iyon, simulan mo nang gampanan ang iyong tungkulin bilang isang tao. May mga organisasyong pwede tayong lumahok gaya ng Girl Scout at Boy Scout na naglalayong pangalagaan si Inang Kalikasan. Huwag basta ismulin ang papel. Huwag dapat itong aksayahin pagkat para mo na ring inaksaya ang puno. Bilang kabataan, bakit hindi mo simulan ang advokasya sa pangangalaga sa kalikasan? Hindi naman gaanong mabigat na tungkulin. Bakit hindi natin subukin? Sinong nagsabing baliw lang ang namumulot ng basura? Walang dapat ikahiya. Future mo ang nakasalalay dito. Ang mundo at ang tao ay iisa. Kapag namatay ang isa, hindi pwedeng mabuhay ang kakambal nito. Ito ang buhay natin. Kaya nating ipreserba kung nais natin. Tandaan nyo, ang kamatayan ng mundo ay kamatayan din nating mga tao. Pagdating ng panahon, ano ang isasagot mo sa tanong ng Panginoong, nagawa mo na ba ang iyong gawain? May magagawa ako. Ikaw, may magagawa ka ba?